Ito sa totoo lang, sa kasaysayan, ako mahigit na ako 50 taon na newsman, na journalist. Hindi pa ho ako nakakita nang nag-serve ng warrant of arrest ng mahigit sa 2, 3 araw. Maliit, malaki, nakuhuli. Ang pinag-uusapan natin, focus tayo eh. Oo. Nakuha nyo? Focus tayo eh. Hindi eh. Tinanong, saan ka ba nag-aral? Yun na Teka nga. muna, kung ako yun, halimbawa, Sino man nagtanong saan ka nag-aral? Si Atras Abante. Ano tayo ho isang ayon dyan sa mga sinabi na yan, itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kasi kung iya ang mga ganyang klaseng litanya ay nanggagaling na ho sa mga kasama nitong mga congressman na to dyan sa House of Representatives, what more ay yung nakikita ng ating mga kababayan dyan sa mga pinagagawa nitong mga congressman na to. Especially doon sa Quad Committee na pinamumunuan nitong si Ace Barbers, nitong si Dan Fernandez, yan si Romeo Acop, si Atras Abante. Sila ho talagang marami na hong hindi natutuwa dahil nagmukha hong kasangkapan ng mga politiko ang mga komite dyan sa House of Representatives para banatan yung mga posibleng makalaban nitong mga nasa administrasyon sa midterm election, sa 2028 national election. Yan ho ang nababasa ng ating mga kababayan sa mga kaganapan dyan sa House of Representatives. Okay, sige, ibigay na ho natin dito sa mga congressman na to na talagang gusto nilang bumalangkas ng kapaki-pakinabang na batas para hindi na maulit. Kung meron man paglabag ang nagdaang administrasyon. Hindi natin sinasabing perpekto kung meron man pagdating doon sa war on drugs, pagdating doon sa Pogo na yan, dyan sa AJK o kung ano pa man yung gusto nilang balangkasin. Kaso ang problema ho, yung tinatakbo na ang ng Quad Committee hearing na yan, hindi naman sa basa ng mga kababayan natin, base din ho sa mga nababasa nating reaksyon ng mga kasama natin dito sa PH Update dyan sa hearing na yan, talagang pamumulitika kasi lahat ho ng kanilang mga resource person, ang itinuturo lamang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pamilya Duterte. No? Wala ho doon sa mga undersecretary, doon sa, yan, si Senator Bato de la Rosa, kasi isa ho yan sa mga malalapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero doon sa mga gabinete, kagaya nitong si Anyo, kagaya niyang yung mga gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala ho silang binabanatan doon sa mga yon. Basta ang target lang ho talaga nitong Quad Committee na to, banatan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ho natin panoorin yung mga punto de vista na yan, itong si Congressman Rodante Marcoleta at itong pinaka-latest na kaganapan dyan sa KOJC, no? Kung ano na nga ba ang update dyan, kung yung mga pulis ho ba humupa na o mas dumami pa o gumagawa na naman ho sila ng mga kabalbalan dyan sa KOJC compound. Bago lang ako sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito, no? Sa mga nagpapakulay, maraming salamat. Hindi na ako kailangan pero maraming salamat ho. Napakalaking tulong yan para mas mapaganda pa ho natin yung ating mga reaction video dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, pasadahan ho muna natin ng mabilisan itong mga maiinit na kaganapan sa social media. Ang banaton, itong si Cassandra Leong, yun hong sinugod nila sa ospital dahil bumagsak ang kanyang BP noong dito sa Quad Committee na to. Ang sabi ho niya, jail is better than Congress, says Goho business partner. Ba't di nyo ilagay dyan, Cassandra? Talaga naman ho, nakita nyo ho kung paano tratuhin ng mga congressman yung mga resource person nila pagka nagkakandak sila ng hearing dyan sa House of Representatives. No? Kaya di ho katakataka na kasi ang pagkakaalam ho natin kung kayo yung resource person dyan, hindi kayo pwedeng bulyaw-bulyawan kasi nandyan kayo para magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon para doon sa gustong balangkasing batas nitong mga congressman na to. Kaso mga kababayan, ang nangyayari ho dito, nagiging trial by publicity lalo na yung mga resource person na kagaya na lamang ho nitong si Cassandra Ong, yung mga involved dito sa Pogo. Itong si Cassandra Ong, pagkakaalam ho natin, yan ho executive ng Whirlwind. Yan ho yung service provider
na nagpatayo ng mga struktura. Si Spoksari paulit-ulit niya na hong pinaliwanag yan. Pero ang endgame, ang pinapaniwalaan nitong mga congressman na to, involved sa Pogo itong si Spoksari para kalaunan, maidirekta nila ang involvement na yan ni Spoksari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buti na lang ho, no, marami sa ating mga kababayan nababasa ho nila ang mga galawan nitong mga congressman na to. Kasi sa katunayan lang ho niyan mga kababayan, no. So, yung mga ganyang klaseng galawan sa politika, basang-basa na ho yan ng sambayan ng Pilipino. Nakita na ho natin yung mga galaw na yan noon pa hong panahon ni Panot. Kita niyo ho yung ginawa nila kay Binay. 'Di ba ganyan na ganyan ho ang ginawa nila. At ito naman ho mga kababayan, talagang deja vu nga ho, no. Ito talagang administrasyon na 'to may ahalin tulad ho natin sa doon sa administrasyon nitong mga dilawan na 'to. Kung maalala, ang sumundo ho kay Napoles yung tinaguri ang pork barrel queen, yang si Napoles. Walang iba ho kung hindi yang si Mar Rojas, Rojas, Napoles sinundo sa isang secure na location. Tapos dito naman sa panahon ni Marcos Jr., ito naman sinundo ni na Abalos Marbil, Alice Go, pabalik Pilipinas. Yung tipong ito ho yung mga klase ng accomplishment nitong mga administrasyon na to. Meron ho talagang yung ano ho nila, pagkakaparehas ho nila pagdating sa korupsyon, pagdating sa pagpapabaya sa kanilang mga mandato, doon sa kanilang mga trabaho, pagdating sa paniniil sa karapatan ng mga Pilipino, talagang parang bumalik ho tayo nung panahon na 2015. 2012, 2013, 2014. Ganito kasi yung mga panahon na yun, yung mga pulis talagang abusado, sila ho ang gumagawa ng krimen. Nung dumating ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit bahagya umayos ho. No, umayos ho yung kapulisan. Pero ngayon, balik na naman ho ang mga kapulisan, sila ho ang nagiging kasangkapan ng Estado para gipitin ang ating mga kababayan. Ito, nakita lang ho natin 'to kay Ma'am Crescetta Chu. Sabi ho niya, "Hoy, may question ako sa mga INC, tinawalag si Torre." Ito, ano na ho nakita ho natin yung Net25. Alam naman ho natin kung kanino yung Net25, no. Balita ho natin, dati hong INC member yaang si Torre. Ngayon ho, kung di tayo nagkakamali, matagal na hong tiniwalag yan. Kasi hindi ka naman ho ititiwalag dyan sa INC kung wala kang ginawang kabalbalan. Ibig sabihin, prior pa ho dyan sa panggigipit na ginagawa ni Torre dyan sa KOJC compound. Kaya ho tiniwalag yan, meron na hong naunang ginawang kalokohan. Wala na ho siya. Dati ho siyang miyembro at ngayon etong si Torre tiniwalag. Kahit tayo naman ho taga INC, kung tayo man taga INC tapos ang namumuno diyan sa isang operasyon na kung saan napakarami ang nasasaktan, naaabuso ang mga karapatan, talaga hong maging tayo kung tayo ho ang pamunuan ng INC tatanggalin ho natin yan, ititiwalag ho natin yung si Torre. Nakita nyo naman kung gaano ka-arugante, gaano ka-sinungaling. Kasi mababahiran ho babahiran ho yung kongregasyon na kinalolooban nitong si Torre kung sakaling hindi yan tanggalin. Kaya parang ano na ho yung napanood nating video doon pa lang pinakita na ng mga INC na hindi matagal na namin tiniwalag yan. Ibig sabihin, matagal na ho talagang loko-loko. Yan hong si Nicolas Torre. Dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin ho muna natin itong mga punto de vista nitong si Congressman Rodante Marcoleta kaugnay dyan sa nangyayaring Quad Committee hearing dyan sa House of Representatives. No? Kung tayo tatanungin, yung Quad Committee na yan, gawa sila kahit gawin nilang 10 committee, pag samasamahin nila, basta resolbahin lang ho nila yung problema ng baha. Kasi yun ho talaga yung pinaka-pahirap ngayon sa ating mga kababayan, yun hong problema ng baha. Dapat ho talaga yun ang solusyonan nitong administrasyon na to. Pero ang kanilang pinagkakaabalahan at talagang okupado itong mga congressman na to, kung paano siraan
Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na ho, si Congressman Rodante Marcoleta. Ito ho talaga, hindi ho tayo nagkamali. Kahit na medyo tahimik itong si Congressman sa mga ibang mga bagay, pero napapabilib ho tayo dito sa tao na to. Bilib ho tayo dito sa prinsipyo nitong mama na to. Sa bagay, hindi naman ho kasi talaga trapo yung si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya talagang noong 2022, talagang sinuportahan ho natin yan. Isa ho sa mga kinampanya natin yan. Kaso, hindi lang ho talaga pinalad, di ka nga. Nagkakaintindihan tayong dalawa. Tama po, malinaw po yun. Linaw, Kasi okay. hindi na ako magpapatuloy ng pagpapaliwanag kung hindi pa malinaw sa inyo ito. Malinaw sa atin yan Okay, po. ngayon kung malinaw ito, alam natin ngayon ang pinatutunayan natin. Sa makatwid, pati yung pagtatanong natin, naaayon lamang doon sa limitasyon na inilatag ng ating legislative purpose. Opo. Sa makatwid, meron na tayong iniisip na mga batayang batas. Opo. Kaya tayo nagsasagawa ng ganitong Investigation. pag-iimbestiga. Ngayon, kung nauna yung pag-iimbestiga, nahuli yung legislative purpose, kahit anong tanong, itatanong mo eh. Siyempre po, fishing ang tanong ng Correct. expedition. Opo. Ano? Fishing expedition. Yun, hindi ako nagsabi niya. Kanina tayo bago magsimula, alam mo, sinasabi nito, higit pa sa sinasabi mo. Kung, sabi niya, Opo. sa akin, hindi fishing expedition. Trolling expedition. Trolling na pa ng tao. Kasi yung fishing kasi yung pag ganun ka lang. Namimingwit lang yun. Di ba may ano tawag doon? Namimingwit nga po. Ito eh. Lambat na malaki yun. Tsaka siguro pangkaraniwan may salakab ka. Opo, yan. Paisa-isa. Maliliit lang. Di ba? Yan ang nakakabilib. Ibig sabihin, talaga, yung House of Representatives, marami pa ho talagang mga congressman na yung iba siguro hindi makapagsalita pero kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta, naririnig ho natin na hindi rin believe sa ginagawa ng Quad Committee na yan dyan sa House of Representatives. Po yun. Paisa-isa lang yun na salakab, yung trolling eh. Opo. Malaking ano yan. Yung net talagang, at saka ngayon, may mechanical na eh. Yung naggaganong na net eh. Hindi na tao Makina yan. yun eh. Opo. Barko yung naggaganon eh. Yun ang trolling expedition. Paano ngayon yan? Pagka-trolling, maliit, malaki, nakuhuli. Ang pinag-uusapan natin, focus tayo eh. Nakuha nyo? Focus tayo eh. Hindi eh. Tinanong saan ka ba nag-aral? Teka muna, kung ako yun, halimbawa. Sino man nagtanong saan ka nag-aral? Si Atras Abante. Porque dahil yung mga pinanggalingan ng ibang mga congressman, hindi naman talaga nila alam kung ano trabaho nila dyan. Sino ba nagtanong, nagpumilit kung saan ka nag-aral? Nung nagtatanong siya, yun, bumagsak yung blood pressure na tong si Alice Go. Kasalanan ho yun ni Atras Abante. Yung matandang walang pinagkatandaan. Ito pa pala yung hindi nakalimutan ko eh. Opo. Sa ordinary court litigation, Nelson, halimbawa, nag-umpisa kayo sa piskal, di ba? Kasi yun naman kaso mo kasi, Nelson, kaso Jen, na sinampamulaban kay Nelson. Ito naman, paghalimbawa, Totoo lang po. Sige. mga kababayan, hindi po nagkasuhan itong dalawang ito. Halimbawa lang po. Ginagamit ko lang pong halimbawa para mas mabilis po yung pag-unawa. Bago napunta sa korte yung kaso mo din, Opo. dahil sa ito'y criminal offense, naglatag ka ng kaso sa piskalya. Sa fiscal po, prosecutor's office. Sa piskalya pa lang, ito pagkakaiba sa piskalya pa lang, may karapatan na si Nelson humanap ng abogadong gusto niya na siya magtatanggol sa kanya. Opo, oo. Doon lang sa paggagawa ng counter affidavit, siya ang gagawa na yung Yung kanyang abogado. hanggang sa pakikipag-ano sa piskal, naka-guide yun. Opo. Hanggang sa dumating halimbawa sa korte, ang abogado mo sa lahat ng pagkakataon, dedicated sa pagtatanggol sa'yo. Opo. Pagdating sa Quadcom, ayan, Di mo ba nakakahiya yun? Hindi. Narinig nyo ho yun. Yun ho talaga yung trabaho ng mga abogado. Yun ho talaga trabaho nila sa kanilang mga kliyente. Pero dyan sa Quad Committee, bawal. Kinorner ho yung si Atty. Topacio.
Nako. Ano ang extent ng engagement? Sabi sa mga rules you can be assisted by counsel, but the counsel is only limited to advising about your right. Yes, yun lang po. Paano 'yon? Itanong mo sa akin, paano ba yung how would the counsel engage by a resource person appearing in the Quadcom be advised on her right or on his right? Hanggang saan ang sasabihin niya? You have the right to Meron nga binubulungan siya. Bawal yun. Attorney, subukan mong bulungan, iko-contempt kita. Sabi ko lang yung right. Ang sinasabi, coach, bawal ito na nga i-coach. ito nga, dito nga yung pag-uusapan. Paano ngayon yan? Oo. Sa court litigation, merong pagkakataong magpatulong sa abogado. Dito, wala ka eh. Wala po talaga. O pag binulungan ka, Bawal magbulong. Mr. Chair, nakita ko po, binubulungan po ng I'm giving you the last warning, ha? Ito ngayon ang ating pinag-uusapan din. Ano ba kasi yung parametro? Alam mo, kung titingnan mo yung rules every person appearing before legislative inquiries, they have the rights to be protected. Dito lang sa atin, gumawa ka ng survey dyan, merong right of privacy. Siyempre po. Ano pa lang ito, ha? Ito, sabing ganun. Saan ka nag-graduate? Sir, pwede po bang wag ko na pong... Huwag ko nang banggitin niya. Kasi, nga. Ano naman, mas tinatanong lang kita na yung pagka kung saan ka hindi nag-aaral ganyan. Natakot na yung anong ganyan. Ano ba ito? Ito, germane pa ba doon sa pinag-uusapan na konektado ba yun sa sinasabi nating legislative purpose? Sana ganito ho lahat ng sana lahat ganito mga congressman natin ganito, no? Sana ganito yung mga congressman natin kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Sana kung magkakataon tayo kakampanya natin yan sa Senado, sa totoo lang. Ngayong mga panahon na to, lahat majority sa mga congressman nasilaw sa comfort nitong kanilang hari, yung kanilang mga benepisyong makukuha at yung kanilang mga distrito dito sa pamunuan ng House of Representatives. Hindi ho nila winiwika, hindi ho nila sinasabi yung mga banat na yan. Hindi nga banat yung obserbasyon hindi ho nila isinasa publiko yung mga obserbasyon na yan na ginagawa nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Kapag hindi malinaw yung legislative purpose, hindi rin magiging malinaw yung limitasyon hanggang saan lamang tayo pwedeng magtanong. Ito ang problema. Tama, kasi napanood ko nakikiusap na po ako. Baka pwedeng wag ko nang bagitin kung saan ako nag-aral. Pero sabi niya, Tapos, hindi na po ako nag-aral. meron pa ako narinig Pwede ko po bang konsultahin yung aking abogado, tanungin ko. Tinatanong ko lang naman kanya kung naintindihan mo yung tinatanong ko Hindi. Pa nag-abogado? Kung ako siguro, dahil nga, kung alimbawa, malinaw sa akin, meron pong legislative purpose. Kapag pinasadahan mo pa yung mga jurisprudence na kaugnay nito, sinasabi niya, ang isa pang requirement is the doctrine of pertinency. Kung may kaugnay yung tinatanong mo doon sa legislative purpose. Paano kung sumagot ako? What is Kunwari, si Nelson, si Cassandro Ong. Si Cassie. Hindi, kaso ka ngayon. Ay, kaso. Ayun Lalaki kay to Cassie. Yung Cassandra is Cassie. Si Cassie. Kunwari, ikaw si Cassandro Ong. Sumagot ngayon dahil naintindihan niya. He was advised. He was advised adequately by his counsel. Sumagot ngayon. Mr. Chair, sabi niya, I am sorry that I cannot answer your question. Because it is not pertinent to the subject of inquiry. Maliwanag yung sagot niya. Magagalit ngayon yung Siyempre po check Bakit yun. ka pa nakikialam? Magagalit ngayon. Napansin mo ba? Opo. Yung apat na chairman, hindi yata abogado dyan. Wala doon nata. Diba? Pati si Kong Barbers, hindi rin naman abogado, Hindi. pagkakaalam ko. Kaya ganun ho mga pinagagawa nitong mga kumag na to, yung yung apat na congressman na yon, wala ho palang abogado doon sa mga yon. Apat. Si Atrasabante, si Barbers, si Fernandez, si Acop, hindi ba abogado si Acop?
Pero yung mga yan, yung apat na yan dyan, puro kaibigan ko yan. Ay, opo naman. Oh. Wala kaming masamang tinapay dyan. Si Kong Paduano, Oh, hindi rin. ano kaya kung halimbawa isang araw nandun ako, itong sinasabi ko ngayon, sinabi ko sa kanila. Naku po, Pwede magwawala ko rin yung naman gawin yun, di ba? Totoo naman po. Oo. Eh, tsaka Ang sa halimbawa, atin, kaya natin pinapaliwanag ito para maintindihan ng kababayan natin. Kasi gaano at saan mo hugutin lahat ang itatanong mo at sa anong objective. Oho. Dapat nakasalig lahat doon sa legislative purpose. Yun ang limitasyon mo kasi dyan eh. Oho. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin itong si Sir Jay, no? Makibalita ho tayo kung ano yung mga latest diyan sa KOJC compound. Yun nga ang actually kahapon, binanggit namin yan sa Regional Director ng Police, no? Si Mr. Nicolas Torre. Pinapaalala namin sa kanya, doon sa Senate hearing, na hindi na po si Pastor Kibuloy ang pinag-uusapan natin. Yes, Ang pinag-uusapan natin, itong Kingdom Compound ay pag-aari ng halos 8 milyong katao, Filipinos correct. and foreigners alike, no? About Yun ho yun approximately 6 million Filipinos. Bakit sila ang tinatarget mo dyan sa kahungkagan mo, ha? Na they are the owners. It's not even Kibuloy ang inaabuso mo. Isipin mo, kaalisan mo ng tubig. O pinakialaman mo, pinagpuputol mo yung kanilang ari-arian, yung kanilang CCTV, yung kanilang internet. They are not party to the case, no? Hindi sila kasama diyan sa kaso sa inaaresto mo. Ha? Kaya nga mabibigat ang magiging kaso ni Mr. Torre pagdating ng araw eh. At saka ng 10 ng mga opisyal at mga pulis na nandyan. Kasi nga po, ito sa totoo lang, sa kasaysayan, ako mahigit na ako 50 taon na newsman, na journalist. Hindi pa ho ako nakakita nang nag-serve ng warrant of arrest ng mahigit sa 2-3 araw. Pinakamalaki na po yung pinakamahaba na yung 2 araw. Pagkatapos yan, pag hindi mo nakuha, SOP Grabe, yan no? sa mga pulis. Alam ng mga pulis na nakikinig sa atin yan. Pinakamatagal na ho pala, no? Dito kay Sir Jay yung 3 days. Ito ho. Magtatatlong linggo na ho niyan, ha? Yung ano na yan sa susunod na Biyernes, no? Pag nag-serve ka ng warrant, hindi mo nakita, ang gagawin lang po dyan ay ibabalik mo yung warrant sa West, sa korte. Sasabihin mo, respectfully return to RTC kung anong branch yan, or to the presiding judge, the herein warrant of arrest. Subject cannot be located in the specified address. Yun na, tapos na. Nagampanan na ng pulis yung kanyang duty. Ang nangyari po rito kay Mr. Torre, he has become so obsessed, no? So committed to the point na iisipin mo, parang nababaliw na siya sa paghahanap kay Mr. Kibuloy sa isang pribadong pag-aari na hindi naman nakapangalan kay Kibuloy, kay Pastor Kibuloy. Ito po ay pag-aari ng number 1. Pag-aari po yan doon sa kabila, Jose Maria College Foundation Incorporated. Yung pong dito sa Cathedral, pag-aari po yan ng Kingdom of Jesus Christ, the name above all name. Yung pong sa likod, yung pinag-iinitan niya kahapon na gusto rin niyang butasan, no? Na lagyan ng tunnel. Yung pong SMNI Studio ay pag-aari po ng Suarasug Media Corporation. Iba pa rin po may-ari noon. Yung pong hangar ay pag-aari ng Apollo Air Incorporated. In other words, wala po silang kinalaman sa kaso na binabanggit diyan sa mga sineserve yung warrant of arrest. No? At tama yung tinura nung nag-comment, no? Ang dami pong kaso, ha? May mga kaso ng nakawan, karnaping,
drug addiction, drug courier, drug pushing, robbery, ano pa, rape at iba pa, no? Violation against women and children, obtaining in several parts of the country na kinakailangan ng atensyon ng mga pulis. Yun nga hong yun nga hong nangyayari ngayon sa Luzon, na lumulutang ang Luzon sa tubig baha habang nagbubuhos ng pera si Speaker Romualdez sa Davao na wala naman ho kahit nagapatak ng ulan maliban kaninang madaling araw. Marami kayong dapat gampanan. Ako naman di nawawala ng pag-asa kay Mr. Torre Dan, no? At mga kapatid na malay mo mahipo siya, no? Ng banal na Espiritu Santo, no? Kung sa pananampalataya ng mga Katoliko, dahil Katoliko yung letter send, yung netizen. Pag siya'y nahipo, malay natin, no? Ako ayoko maging judgmental no? Sana mahipo siya ng banal na Espiritu Santo para nang sa ganon ay kung sa Bisaya pa hinaot paunta nga malamdagan siya, no? Karong gabi una. At wag sana siyang bangungutin, no? Kasi mahirap pag binangungut siya, dedo yan, patay yan, no? Para paggising niya sa umaga, no? O kumbaga, kung mabalisaw-saw man siya at mahihi siya ng madaling araw, no? Mapagtanto niya na, teka, tama na itong kabalbalang ginagawa ko. At bibigyan na natin ng katahimikan yung mga pobreng misyonaryo at mga nakatira dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. At higit sa lahat, mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng maayos yung mga kabataan na pumapasok dyan sa Jose Maria College. Ayun, yun ang napakagandang banat nitong si Sir Jason. Sana malimpungatan siya mamayang gabi at ma-realize niya, mapagtanto niya sa kanya sarili na kailangan niya nang itigil yung mga ginagawa niyang kabalbalan na yan dyan sa KOJC compound. Kawawa ho talaga, grabe, napakatagal na ho. No? Ang plano ho nila, kahit na magtagal daw sila ng 100 taon dyan, hanggat di daw nila nakikita si Pastor Kibloy, di daw sila alis dyan. Ibang klase itong mama na to. Sa bagay, kung sakaling nagtagal sila ng 100 taon dyan, sila na lang magmumukhang katawa-tawa. Kasi kung 14 days, hindi nyo nakita si Pastor Apollo Kibloy, panigurado, kahit 2 taon pa o 10 taon pa, hindi nyo siya makikita dyan pagka ayaw nyo magpakita. Mag-seminar muna kayo sa Indonesian Police, sa Timor-Leste Police. No? Kasi yun, magagaling manghuli yung mga yun. Maraming salamat po, magiging kayo lahat. Pilipinas.